at ng Espiritu Santo. O pinagpalang Birheng Maria, ina at reyna ng lahat ng mga banal, ikaw ang pinakaunang disipulo ni Jesus. Mapagmahal na ina, lumalapit ako sa iyo ng may pagmamahal at pagtitiwala upang tulungan akong maging banal. Akayin mo ako tungo sa buhay ng pag-ibig, kalinisan at kababaang loob. Ang mga naging banal at santo ay tumawag sa iyo at hindi mo sila pinabayaan ni pinagkaitan ng iyong panalangin. Ako ay nagtitiwala sa iyo, o aking ina, na ako ay samahan mo patungo kay Jesus, ang iyong anak, na siyang gantimpala ng lahat ng banal sa langit at sa lupa. O Maria, ina at reyna ng lahat ng mga banal, ipanalangin mo kaming nananambitan sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Salamat sa Diyos. Ito ang salita na napakahulugan sa oras na ito. Ulitin natin, salamat sa Diyos. Okay, 1, 2, 3. Salamat sa Diyos.
Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, daway sumayinyong lahat. At sumayin niyo Isang rin. magandang umaga po sa inyo, bayan ng Diyos. Magandang umaga po, Father. Araw ng linggo, araw ng Panginoon, tayong lahat ay nagkakasama-sama. Ang mga bata, mga kabataan, at ang lahat ng mga matatanda. Buhay ang ating Diyos, linggo ng pagkabuhay. Bawat linggo ay ating pagpapahayag ng ating pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig sa ating Diyos at Panginoon. Kaya naman halina, mga kapatid, ganda-ganda ng ating inawit, purihin ang Panginoon. Siya'y ating sambahin, dakilain, pasalamatan, sapagkat siya ang banal at pinakamabuti. Kaya lumapit tayo sa Kanya, matuto tayo sa Kanyang salita, tanggapin natin siya sa Kanyang katawan at dugo sa komunyon, at makita natin siya sa ating kapwa-tao sa pang-araw-araw nating buhay. Halina, upang tayo ay maging karapat-dapat sa pagdiriwang, aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan. Unang-una, laban sa Diyos, nakasalanan din sa mga minamahalan Diyos, ang ating kapwa-tao, kasalanan din sa ating sarili na presensya ng Diyos, kasalanan sa kalikasan na nilikha ng Diyos. Iingin ang kapatawaran ng mga ito. Malakas tayo na sabay-sabay. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, at sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sabay-sabay tayong aawit ng papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos.
Isa't Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mo ang naming amang mahal. Sa kalooban namin na ipanahanin mong lubos ang iyong espiritong sa aming kumukupkop, upang sa lupaing ipinangako kami makapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang mangyayari sa gabing yaon ay pinagpauna mong sabihin sa aming mga ninuno, upang magalak sila sa kaganapan ng iyong mga pangako sa kanila. Alam ng iyong bayan na ililigtas mo ang mga matuwid at parurusahan ang kanilang mga kaaway. Ang paraang ginamit mo sa pagpaparusa sa aming mga kaaway ay siya mo ring ginamit na pantawag sa amin, upang kami bahaginan mo ng iyong kaluwalhatian. Ang mga tapat na anak ng mabuting bayang ito'y lihim na naghahandog. Nagkaisa silang sumunod sa mga utos ng Diyos at magsama sa hirap at ginhawa. Noon pa'y inaawitan nila ang matatandang awit na ito ng papuri. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon sa bawat taludtod ng salmo, mapalad ang binukod na bansang hinirang ng Diyos. Atin pong ulitin. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya, mapalad ang bansang, ang puon ang Diyos, mapalad ang banyang Kanyang ibinukod. Mapalad ang binukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Mapalad ang binukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon, siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit o puon ng iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asa'y sa iyo nasasalig. Mapalad ang binukod na bansang hinirang ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin. At naniniwala
sa mga bagay na di natin nakikita. At kinulugdan ng Diyos ang mga taong noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At humayo siya. Bagamat hindi niya alam kung saan paroroon, dahil din sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda, kasama nina Isaac at Jacob, na kapwa tumanggap ng gayon ding pangako mula sa Diyos. Habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod, na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak. Sapagkat nanali siya na tapat ang nangako. Kaya't sa taong maituturing na halos patay na, ay nagmula sa isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila makamtan ang mga ipinangako ng Diyos. Ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nilang sila'y dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinakilala ng mga taong nagsasalita ng gayon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung ang naaalala nila'y ang lupaing pinanggalingan nila, may pagkakataon pang makabalik sila roon. Ngunit ang hinahangad nila'y isang lungsod na lalong mabuti, yaong nasa langit. Kaya't hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y maging Diyos nila, sapagkat ipinaghanda niya sila ng isang lungsod. At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nag-undyok sa kanya na ihandog si Isaac bilang hain sa Diyos. Handa niyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magbumula ang magiging lahi niya. Naniniwala siyang muling mabubuhay ng Diyos si Isaac. At sa patalinhagang pangungusap, nabalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magstayo. Sumahin niyo ang Panginoon.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at mamigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga lukbutang hindi naluluma at mag-imbok ng kayamanan sa langit na hindi nakukulangan sapagkat do'y walang makakalapit na magnanakaw at walang makapaninirang tanga. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay naroon din naman ang inyong puso. Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan para pagdating niya ay mabuksan agad ng ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya. Padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung marat na niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Tandaan ninyo ito. Kung alam lang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinhagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ang Panginoon, "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki o babae at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naganda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na karapat dapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon
ay magsiupo. Isang magandang umaga po muli sa inyong lahat. Salamat sa ating mga alternates sa pag-assist sa atin pong mga maninimba. At salamat sa Diyos, halos wala na akong nakikitang nakatayo sa huli, samantalang daming-dami pang upuan sa unahan. At kinakailangan lang na may mga mag-a-assist. Thank you. Palakpakan po natin ang mga alternates. Sila po ang nagsaserve ngayon natin as commentator, readers, mga of alternates, choir, kasamang ating ronda dati. Ngayon po ay harmonya na. Second year anniversary po nila. Palakpakan po natin itong mga ito. Ang mga naglilingkod po sa ating simbahan ng medical team na talagang pagkakaisinama, lumapit lang kayo sa magaganda doon at laging available. Palakpakan po natin sila sa pangunguna ni Sister Letty, ang ating SOCOM na talaga namang inaayos, pinapaganda ang mga bagay-bagay. Let me check first po bago ako magsimula. Ako po ba ay napapakinggan nyo? Nauunawaan nyo po? Sige po, mag-thumbs up po sa mga nakakapakinig sa akin ng malinaw. Thumbs up. Ang dami pa rin bingi. Oo, ang dami. Okay. Oo. Kakatuwa, ang gagaling ng mga bata natin, ang lilinaw bumasa, no? Hindi kalawangin. Pagka tumatanda na daw, siyempre, ubuhin ka na, oo, kalawangin na ang boses, oo, masyadong gamit, ano? Pero mga batang ito, no? Kasibulan ng kabataan, malinaw, puro ang mga boses. Kaya palakpakan po natin mga children, ang mga youth natin, ano? Talagang katakot-takot ang mga batang ito sa husay at galing. Kung kayo po'y sumimba nung isang linggo, and I hope sumisimba po kayo linggo-linggo, dapat, except kung kayo may sakit, bedridden, at kayo naghihingalo na, o kaya ay dahil sa talagang rationable and valid reason ay nag-aalaga ng may sakit, talaga namang hindi makasimba. Kaya sa online na lang sila, sa TV, radio, and hopefully kung Katoliko rin lamang ay may report nyo sa opisina sa mga EMHC natin na napakaramit, very active and committed para sila'y madalhan ng komunyon sa Jesus, ang tinapay ng buhay. Ang buhay at ang muling pagkabuhay. No? Last Sunday, pinaalalahanan tayo ng ating ebanghelyo and of course, ang ating pagninilay doon sa sinabi ni Jesus, mag-iingat kayo. Kaiingatan ninyo ang lahat ng uri ng kasakiman, di ba? Greed, avarice, selfishness, hoarding. Yan, halos mga synonyms yan. At di ba, saan usually nagtathrive ang kasakiman? Doon sa 5 P's natin, ano? Oo, di ba? Yung possession, na usually ina-associate ang kasakiman, pero pumapasok din siya sa power, sabi natin, sa prestige. Pumapasok din siya sa position. Pumapasok din siya sa pleasure. Hello? Nare-recall niyo po yun? Sorry, malilimutin na nga pala kayo. Oo.
I hope napakinggan nyo. Kung napakinggan nyo, nakalimutan na agad eh, Father. Senior citizen na ako. Magalit ini-remind nyo. Bakit ko po ipinapaalaala ito? Sapagkat ito po ay tamang-tama na swak na swak dito sa atin pong ebanghelyo. Swak na swak. At halos ganun din po ang tono. At kung tutuusin ay talagang pinapaalalahanan tayo at china-challenge tayo. Saan mo ba ginagamit yan? Yang lahat ng 5 P's na yan. At maganda pong silipin natin. 4 ang gusto ko pong bigyan ng toon na talagang hahalawin natin sa ebanghelyo. Ang sa buhay, saan mo ba ginagamit itong 5 P's na ito? Ang sabi ng Panginoon sa mga alagad at sinasabi niya sa atin, huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kanyang kaharian. Alisin ang takot, may premyo ka, langit, kaharian ng Diyos, paraiso. Gusto ng Ama, para sa iyan, minamahal kanyang anak. Pero hope, sabi niya, ay, gumawa ka ng lukbutang hindi naluluma, mag-iimpok ng kayamanan sa langit. At hindi yan mananakaw, walang tanga, hindi kakalawangin, hindi masisira. Dahil ang katotohanan, kung nasaan yung yaman mo, naroon din yung isip, ang puso, lakas, atensyon, oras na ibinibigay mo. Kung ikaw ay masyadong makalupa, makakalimutan mo ang langit. Mamamatay ka rin. Mamamatay ka rin. Mamamatay din tayo lahat. Di ba? Huwag matakot. May langit na ibinigay sa atin ng Diyos. Gustuhin mo. Paghirapan mo. Regalo yan. You can take it or leave it. Pag-ipunan mo. Mag-iipon ka ng marami, dapat lalo tigit dun sa kabila. Dun sa kabila. At sabi nga natin, ang mundo, ginagawa natin dito sa mundo'y hagdanan natin patungong langit. Ikalawa, talagang paulit-ulit na sinabi ni Jesus, maging handa kayo. Sindihan ang ilawan. Maging handa. Oo nga naman. Baka maging papiteks-peteks, patulog-tulog. Tagal pa naman dumating yan. Ang Panginoon. Matagal pa naman bago ako mamatay. Matagal pa naman ba? Ang anak ng tao ay darating sa Jesus sa oras na hindi inaasahan. Maging handa. Girl Scout at Boy Scout. Handa. Anytime. Ay pwedeng katapusan. Oo nga naman. At sige, sino bang pinaghahandaan mo? Di lang ang mundong ito, yung kabila, ang pakikipagtagpo mo sa Diyos. Handa. No?
may lumapit sa aking kakilala at kaibigan at iyak na iyak. Father, gusto ko na akong magpahinga. Gusto ko na akong bumitaw sa mga gawain. Sabi ko, bakit mamamatay ka na? Biro ko, mamamatay ka na ga? Sabi, Father. Seryoso nga pala to. No? Anong meron? Iyak na iyak. Ano? Father, may cancer po ako. Malaki na po. Bukol. At, mga 6 months hanggang 6 months to live po ako. Kung ipapa-opera naman po, wala rin din pong kasiguraduhan. Wala kaming pira. Malaki ang gagastusin. At pumapasok ang pananampalataya, lakas ang pananampalataya, pero umiiyak, nangihina, kahit naman mga naglilingkod sa simbahan, no? Nagdadasal, sumisimba, nagninilay ng salita ng Diyos, nagba-Bible study. Ay pagka tinamaan talaga ng ganun, matetest ang iyong faith. Di ba? At sino pa man. Siyempre, mga kapamilya ay magwo-worry, mag-iiyakan at di ba? At ay bakit ka naman magre-resign na, ayaw na? Anong gagawin mo? Magmumukmok, sa bahay lagi, iiyak, at mag-iisa, madali kang mauutas, mamamatay ka ng maaga. Negative Di ba? Bakit ka pumasok ito sa ating pagninilay? Maging handa Itsura namang malakas ka, maligaya ka. Sinabi pa ng doktor na contagious ang sakit mo, nakakahawa. Hindi naman. Ikaw ba'y mahina na, bedridden na, and everything. Malakas naman, malakas kayo, masaya ka, maligaya ka, naglilingkod, at talagang nagbabahagi ng salita ng Diyos. Bible study, nagtuturo, very active, masayahin, tumatawa. Itsura kang malusog. Diba? Pwede kang mabili. Father, ako naman handa and everything good. Dapat. Salamat nga pagka may cancer. Kasi naiihanda mo ang iyong sarili kung tutuusin. Unti-unti kang pinipigha at talagang pinalalakas ang pananampalataya mo at lalo kang nagpapakabuti. Umaasa sa Diyos, nagdadasal sa Kanya. Di ba? Pinapanibago ka. At maging yung iyong mga kapamilya, pinapanibago din, bumabait. Bumabait. Pati asawa. Kung dati sakit ng ulo, mababait yan. Mga anak mo, inay, tatay, huwag na ho kayo magpakapagod. May sakit kayo. Sumisipag. Sama-sama tayo magdadasal. Ang ganda talaga naman. Pinagsisilbihan ka. Good. Bumabait. Kami mga matatanda't may sakit, di ba? Unless na, mamatay ka na, matodas ka ng maaga, lalong sumisungit, at walang pakialam ang mga kapamilya siya. Big sabihin nun, matodas ka. Mamatay kang mulaga, manigas ka dyan. Diba?
naiihanda ang sarili. Di ba? Sabi nga ni San Ignacio ng Loyola, if I'm not mistaken, paano kung pakita sa iyo ang Panginoon, sabihin sa iyo, 1 linggo ka na lang mabubuhay. Anong gagawin mo? Sabi ni San Ignacio, ipagpapatuloy kong aking ginagawa. Ang mabuti, maganda, paglilingkod, pagmamalasakit, ang pananalig sa Diyos, ang pag-asa. Apagkat alam kong tama, maganda, mabuti, banal ang ginagawa ko, at lalo ko pa itong palalakasin at dodoblihin, triplihin ito. Oo nga naman. Parang naupos ka na may maganda kang ginagawa sa iba at sa Diyos, paglilingkod sa Diyos. Kaysa magmukmuka, umiyak ka ng umiyak at magsosolo ka sa bahay, awang-awa sa sarili, mauutas kang maaga. At hindi masamang sabihin to the community, pagdasal niyo ako, bakit mo naman ikahihiya? Ay ipinagdadasal ka, tutulungan ka pa nga. Malay mo maawa sa iyo, mag-donate. Di ba? Ay bakit naman? Maging handa, langit. Ikatlo, ng kitang-kita sa ating ebanghelyo, yung sinabi na maging tapat at matalinong alipin. Tapat at matalinong alipin. Oo. Kung tutuusin, alipin ka, okay? Nagtatrabaho ka, okay? Naglilingkod ka, okay? Ay tapat ba? Tapat. Matino. Matalino ba yan? Mahusay ba yan? Tapat at matalinong alipin. Ito ang minsan ako. Kung tatanungin mo yung mga negosyante, no, minsan, ang bilis-bilis ng turnovers nila na mga nagtatrabaho. No? Sabi nila, it's not enough na maging matalino. Matalino. No? Baka nga maloko pa niyan at maisahan. Kung hindi naman yan tapat. Tapat, matino ang pagkatao, may integridad. Nako. Magay matalino, paikutin ka niyan sa batas. Nakaw. Gagawa yan ng mga At pag minsan nagtatanga-tangahan ng matalino, depensa, nako. Isang ka, tuso. Nagtatanga-tangahan. Talino mong yan, hindi mo yan alam. Hindi tapat Hindi matino Pero kung matino muna, maayos ang pagkatao, may integridad. Okay, kahit na hindi masyadong matalino yan, matuturuan yan. Matuturuan yan. Kung matalino, good. Kung hindi masyado, sige. Medyo aalala yan. Pero the foundation, the character, the integrity is intact. Kaya mas mainam muna yung character, pagkatao. Sunod, matututo yan. Knowledge, skills, competence, commitment, sana. Di ba?
At pag nagpabanjing-banjing daw, sabi ng Alipa, okay. Matagal pa ang pagdating ng aking Panginoon. Sige, anong ginawa? Okay. Pinarusahan, binugbog ang kapwa aliping lalaki at babae at naging violent, mapangahas na kumain na lamang, uminom, maglasing, magpasarap sa buhay, pleasure. Oo, siya sabi, anak ko, hindi mo alam kung kailan dadating ang iyong Panginoon. Ako, hindi mo inaasahan sa oras na hindi mo alam, parurusahan ka. At isasama ka sa mga di tapat. Tapat at matalinong alipin. Napakahalaga. Paanyaya sa ating lahat. At sa kahululihan, dahil napakahaba ng ating ibanghelyong ito, ay ang sabi ng Panginoon, ito na ang pinagkatiwalaan ng maraming bagay, marami. Pinagkatiwalaan, tiwala, steward, mananagot sa maraming bagay. Ang binigyan ng maraming bagay, hahanapan din ng maraming bagay. Kakatakot na magkaroon ng power. Di ba? Nakakatakot na maraming possessions. Nakakatakot. Prestige, position, and even pleasure. Nakakatakot. Sa sinabi ng ating Panginoong sa kanyang itinuro ngayon. Kaya magandang paalaala ito sa atin. No? Saan mo ba ginagamit ang iyong possession? Sana to serve God and others. Saan mo ba ginagamit ang iyong power? Sana to evangelize. Saan mo ginagamit ang iyong position? Sana for apostolate. Saan mo ginagamit ang ang iyong pleasure? Sana your pleasure is basically for mission to serve, to love. Di ba? Oo nga naman. No? Kung makikita nating binigyan nga naman pinagkalooban ng regalo, binigyan ng marami, mananagot. May pagsusulit, may pag-iintrega uli. Kaya magandang linawin muli ito, ipaalaala sa ating mga sarili. Our 5 P's. Saan mo, kanino, papaano mo ginagamit ito? Sana maging makabuluhan, sana maging hagdanan, maging palapalang, maging tulay ito patungo sa ating premyo na langit at paraiso. Kaya
Huwag po tayong mahiya. Huwag po tayong matakot na very positive, in a positive way natin ito ginagamit. Ano? Kaya mga bata natin, tinetrain po natin sila, ini-encourage. Habang bata pa, ay masaya't maligaya na kinakalibutan ng sarili, umaalis sa sarili para makapag-share, makapaglingkod, makapagbigay sa iba, their talents, their time. Wala naman masyadong treasure yung mga yan. But then, the joy and the energy that they have kapag inalalayan, tinrain na mga matitino, mahuhusay, magagaling, committed na mga matatanda. Tsak! Huhusay ang mga yan. Kaya tayo may mga talentadong WhatsApp. Ngayong ikalawang anibersaryo ng Rondalyre. At ngayong panahon, August 1 ng mga children at kabataan. Let us support them. Let us animate them. Pag matitino ang matatanda, titino, huhusay, gagaling, at maaalalayan ang mga bata. Amen? Palakpakan natin ang mga kabataan, mga bata, at mga hindi masyadong bata. Ang lahat po ay magsitayo. Papayag natin ang ating pinananampalataya ng sabay-sabay tayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa mga bubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panawagan ng Panginooy, tibayan natin ang ating pananalig at patunayan ito sa mga gawa bilang tunay na mga tagasunod niya. Batid ang ating kahinaan, manawagan tayo at tumiling ng kanyang tulong ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pangakong kaligtasan ng Diyos ay maitanim ng simbahang katolika sa puso ng mga mananampalataya at magsilbing ilawan, nawa ang kanilang pananampalataya sa paghihintay sa pangakong kaligtasan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kaligtasang ibinigay ng Diyos sa hinirang na bayan ay patuloy niyang may pagkaloob sa lahat ng bansa sa sanlibutan at nawa ang mga hinirang na lider ay maging matapat sa kanilang tungkulin na maghasik ng kapayapaan at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kahandaan sa biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa sinumang sumasampalataya sa Kanya ay taglayin nawa ng mga dukha, ng mga walang tahanan, ng mga balo at ulila, ng mga may sakit at nasa bilangguan at patuloy nawa silang pamahayan ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kahandaang hinihingi ng Panginoon ay may pakita nating nagkakatitipon sa pagdiriwang na ito at nawa kasama ang ating pamilya
ay magsikap tayong lahat na may pailalim ang ating pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwalaang pumanaw na, partikular ang mga sabongero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ng mga walang hanggang kapanghinaan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Inaalala natin ang mga nagpamisa sa araw na ito, mga naka-flash sa ating LED, mga taong pinangakuan natin ng panalangin, mga ESPD natin na lagi nating ipinagdadasal. At ganun din ang mga bata at kabataan natin, na maligtas sila sa ano pa mang kapahamakan sa mga panganib ng suicide, depression, domestic violence, rape, at droga. Ganon din ang online gambling na tinuturing na salot ng lipunan sa panahong ito, lalo tigit sa Pilipinas. Hinigin natin ang lahat ng ito sa tulong at panalangin din ng mahalabiran, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panginoong Yesus, tulutan mong makilala ka namin at paglingkuran sa aming kapwa-tao hanggang makaharap naman kami sa kaharian kung saan ka nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalubdan mo mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain, ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sumahin niyo ang Panginoon. Itahas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan na sa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasan namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinulasa sa katauhan ng Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mo naglagak sa amin ang katiyakang nakalaang mabuhay naman kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo, Ama. Ligapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa, de Gilbert na aming Alusobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Lalo tigit ang aming ipinagpapamisa ngayon. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisam ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, Reyna ng lahat ng mga banal, tagapag-ampon ng mga Kristiyano, takbuhan ng mga makasalanan, ina ng awa, kaysa ni San Jose na kanyang kalsinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng barangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayong lahat ay mga minamahal na anak ng Diyos, tagapagmana ng langit ang paraiso. Tayong lahat ay Kanyang minamahal, inaalalayan. Kaya naman sumasama nating awitin ngayon ang panalangin sa Jesus mismo ang nagturo. Hinihing namin na makamiadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa anumang kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon daway laging sumainyo. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, sana maging matino ka na. Kapatid, sana maging matino ka na. Peace be with you. Peace. 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 Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating tanging yaman. Ang buhay na walang hanggan, ang daan katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Siya ang tinapay ng buhay at buhay na buhay sa ating kapwa-tao na ating pinaglilingkuran at minamahal. Mapapalad tayo ngayon natatanggap sa Kanya sa banal na piking na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa mga naniniwala kay Jesus na nasa estado ng grasya at kaibigan siya at nagnanais tumanggap sa Kanya sa banal na komunyon, katawan ni Kristo, gawa ng ngayon ng pagpapasok.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hiniling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kapanis bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po sumandali. Maraming salamat po sa inyong lahat na nagsidalo ng ating banal na pagdiriwang. Palakpakan po natin ang bawat isa, lalo tigit ang lahat ng mga altar nights natin na nagpagalaw nito. Ating EMHC, ang ating Ronda, mga collectors din ng mga bata. Sila rin yung ushers, sila din ang mga performers, okay? At palakpakan po natin ang mga children at youth natin, talaga namang katakot-takot ng mga bata natin. Okay? At ngayon pong buwan ng August, as declared by Pope Francis in the Jubilee of Hope, ay tinalaga po ng month Jubilee for the youth of the youth. Okay? At ngayon pong araw na ito, definitely, I'm after the Mass sa mga mayroon po tayong two celebrations, twin celebration, the 20th founding anniversary of from Ronda to Harmonia. Okay? Kaya palakpakan po natin lahat sila, lalo tigit sa Tita Shoni na talagang nagtuturo sa kanila ng matindihan together with their parents and ang mga guardians natin. Okay? And at the same time, yung talentado pa natin na mga barabarangays natin na makakasama din natin sa gawaing ito. Okay? And that they are happy sharing their talents, their time, and even their treasure. Okay? Wala naman halos wala itong mga ito. Okay? And then at the same time, papasalamat din po ko sa lahat po ng ating mga altar nights na nung isang araw, nung linggo, at then of course kahapon, even linggo ay start na po marangkada ng ating batch 5 ng altar nights. Ito pong mga batang ito na sila'y tumanggap ng napakahabang formation, tinuruan, tumanggap, sila na rin na nagsishare, and that's mission. Palakpakan po natin sila, okay? Salamat sa mga kabataang ganyan, okay? Dapat ay ganyan, mission, okay? Go out to yourself, give and share to others the best in you, kung anong pinakamainam na natutunan nyo, kung merong natutunan, okay? And at the same time, sa atin po mga katikista, palakpakan din po natin sila sa kanilang formation, and hopefully this week, ay makapagturo na po sila, okay? At sa mga magiging mga katikista pa natin, na magkakaroon tayo ng restructuring sa lahat ng mga nabubuno sa ating parokya. Gusto natin ay lahat ay mga catechist missionary of Mary. Go out. It's enough. It's not enough. Basta na and sobra na ng receive lang ng receive. We have to give and share. And that's mission. At sa lahat ng mga sponsors, benefactors, donors, nagmamagandang loob para po ang ating mga activities, mga makabuluhang mga formations ay atin pong may isakatuparan naway lalo pa kayong pagpalain ng Diyos. Palakpakan po natin sila. Thank you very much. Lahat ng mga namumuno sa ating simbahan, matatanda, kabataan at mga bata, na very committed. Thank you. Palakpakan po natin sila. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Naway din. pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tinanggap na natin sa Jesus. Masaya natin siyang mahalin at paglingkuran sa iba. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Have a blessed Sunday.